matuto, manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Ang mga tela sa hapag ni Marcela. Malamyos na simoy ng hangin ang tanging maririnig sa apat na sulok ng silid. Ang katahimikang bumabalot sa paligid ay nagsisilbing biyaya at ang silaw ng buwan na sumisilip sa nakaawang na bintana ay tunay ngang kaaya-aya. Ano kaya ang mahikang dala ng gabing ito? Ilang pitik pa mula sa orasang nakasabit sa dingding ay maririnig na ang pagsisimula ng ingay mula sa mahinang bulong na naging mga salitang dumadagundong. Hindi! Ako ang unahin niya! Ang hirap malaman kung sino ang nagsasalita dahil sabay-sabay na bigkas nila. Ang pinaghalo nilang mga boses ay tulad ng mga ingay sa liwasan. May tunog na maliit at matinis tulad ng boses ng isang mabining dalaga. May kasing lakas naman ang sigaw ng isang gwardya at may kasing ingay ng dambuhal ng kampana. Ngunit sa dami ng boses sa paligid, isa lang ang sigurado. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa mga makukulit na tela sa hapag ni Marcela. Ako ang una niyang tatahiin. Ang tinangkong taglay ay lubhang kahanga-hanga. Siguradong ayusin niya ako ayon sa sukat ng lamesa ng mga aristokrata. Paglalagyan ako ng mga pilak at gintong plato at kutsara. Nagmamagaling na sabi ni Dilaw. Maliit man ay kasing laki ng toring kanyang tingin sa sarili. Siguradong ako ang unang tatahiin ni Marcela. Ang kalinisan at kagandahan kong dala ay tulad ng mga sampageta. Kaya nararapat lamang na tahiin ako para maging barok saya ng mga mayayamang mistisa. Mapagmalaking sabi naman ni Puti habang nakamasid gamit ang nakakalokong tingin. Tela, huwag na kayo magpataasan. Tiyak naman ako ang pipiliin ng ginang dahil sumisimbolo ako sa kapayapaan. Isang bagay na nais ng kababaihan. Nababagay ako na maging kobrekama ng mga prinsesa at reyna ng Espanya. Nagmamayabang at nang aasar na sabi ni Azul. Hindi! Nagkakamali ka, Azul. Ako ang pipiliin ni Marcela na unang tahiin dahil ako ang pinakamakapangyarihan sa ating lahat. Pula ang kulay ng katapangan at kaisigan. Iyahabi ako ni Marcela bilang kurtina sa silid ng Gobernador General dahil ang lakas ko ay siguradong magtatagal. Pagmamataas ni Pula, ayaw ring magpatalo sa mga kasama niyang tela. Sasagot pa sana sina Dilaw, Puti at Azul, ngunit narinig na nila ang lagitik ng bumubukas sa pinto. Narito na siya, ang pinakahihintay ng lahat. Gabi-gabi kung siya ay magtahi. At ang bawat tela sa silid na ito ay lubhang nasasabik. Hindi lamang dahil sa kanyang matamis na ngiti, malambing na boses at marahang haplos, kundi dahil sa kanyang mga kwentong nakamamangha talaga. Ano kaya ang baon niyang kwento ngayong gabi? Habang papasok si Marcela ay kumakanta siya ng isang malambing na awitin at ang mga makukulit na tela sa lamesa ay nanatiling nagmamasid habang sumasayaw upang sabayan siya. Sabay-sabay na bigkas ng mga tela, ngunit hindi sila naririnig ni Marcela dahil sa mga tela lamang gumagana ang mahika. Ang isang lugar sa daking silangan ay tinuturing ng perlas ng kagandahan. Ngunit ang ganda ng bayan ito ay naging masilaw sa mata ng mga dayuhan. Panimula ni Marcela. Marahan niyang hinaplos ang bawat tela at ang bawat isa sa kanila ay kinilig naman sa tuwa. Pagkatapos ay pinagtuunan niya naman ang pansin ng mga aparador kung saan nakalagay makagamitan sa pananahi. Kinuha niya mga ito habang ang mga tela ay nag-aabang sa mga susunod na sasabihin ni Marcela. Papalapit ng digmaan at ang mga mandirigma ay tulong-tulong na lumalaban para sa kalayaan, talino at galing para sa katarungan, lakas at tapang sa pakikipaglaban, at kabutihan para sa kapwa mamamayan, ang kailangan ng perlas ng silangan. Mabining sabi ng ginang. Nagkatinginan ng mga tela, naguguluhan sa mga salitang binigkas si Marcela. Saan naman kaya ang lugar na iyon? At sino ang perlas na
Pag-iisip ng mga tela. Baka ako ang tinutukoy niya. Dahil kasing ko naman ang mga perlas. Mayabang na sabi ni Dilaw. Siguradong ako ang kabutihan. Ani naman ni Puti. At ako naman, sa katarungan. Nagmamataas na sabi ni Asul. Ako naman ang malakas at matapang. Siguradong turan ni Pula. At muli ay napuno na naman ng pinaghalo-halong boses ang silid. Ang tunog na kahawig ng ingay na nagmumula sa isang mabining dalaga, matikas na gwardya at dambuhalang kampana. Ngunit gaano man kalakas ang boses ng mga tela para marinig ni Marcela ay hindi pa rin iyon sapat. Dahil parang may nais na kasing gawin ang ginang para sa bawat isa. Ilang sandali pa ay nailatag na sa lamesa mga sinulid, malaking gunting, guhit na larawan at medida. At nang matapos na sa paghahanda si Marcela ay lumabas siya ng silid upang tawagin pa ang ibang makakasama, ang anak na si Delfina at ang kaibigan nitong si Lorenza. Sigurado na ako ang unang tataliin ni Marcela dahil mas mahalaga ang kortina ng gobernador general. Sabi ni Pula na nagpasimula na naman ang pagtatalo-talo ng mga tela at dahil sa kakulitan at kalikutan nila ay bigla nilang nasagi ang larawang iginuhit ng nagngangalang General Miyong. Nasorpresa ang mga tela sa nilalaman ng guhit na ito. Naglalaman kasi ito ng isang watawat na binubuo ng iba't ibang kulay at sukat. May hugis araw, mga bituin, mga parehabat, may tatsulok. Pero nagpagulat sa kanila ng husto ay ang mga mensahe na nakaayon sa bawat kulay. At sa pagkakataong ito, hindi sila nagtalo kung sinong mauuna. Sa halip ay sabay-sabay nilang binasa ang mga letra. Dilaw para sa liwanag at pag-asa, puti para sa kalinisan at katotohanan, asul para sa kakayataan at katarungan, pula para sa katahanan at kagitingan. Manghang basa ng mga tela sa nilalaman ng guhit. Umihip ang malamig at malakas na hangin mula sa labas ng bintana. Malaya nitong tinangay ang ginuhit ng papel palayo sa lamesa. Ngunit bago pa ito tuluyang liparin patungo sa kasalungat na bahagi, ay nahawakan na ito ng mga tela. Hindi ito pwedeng mawala. Importante ito kay Marcela. Nag-aalalang sabi ni Asul na pilit hinihigpitan ng hawak sa lumang papel. Hindi man magkakasundo ay nagkaisang mga tela sa iisang layunin. Sina Dilaw, Puti, Asul at Pula ay hawak kamay na inililigtas ang guhit na magdidikta ng kailang mga kapalaran. Hilarito hatak doon, hilarito hatak doon, hilarito hatak doon. Pagod na ang mga tela na labanan ng malakas na hangin. Ngunit sa huli sila ay nagwagi. Naibalik na rin sa lamesa ang ginuhitang pahina. Nagkatinginan muli ang mga tela habang pinagmamusan ito. Sabay-sabay silang bumigkas sa parang iisa kailang iniisip habang nakamasid sa larawan. Pagbabasihan ng guhit ni General Miyong ay tatahiin tayo bilang Isang watawat. Dugtong ni Marcela na nagpagulat sa kanila. Nakatayo pala ito sa gilid ng pintuan. Animoy kanina pa nagmamasid sa mga tela. Hindi lamang kayo pinili upang maging sapin sa lamesa. Balot saya, kurtina o kubrikama, kayong lahat ay pinili upang itahi at iuwi pabalik sa perlas ng silangan. Kayo ang magbubuklod sa mga mamamayan. Sama-sama pinili, tinahi, at iuwi. Manghang tanong ng mga tela. Tumango naman si Marcela. Sama-sama pinili, tinahi, at iuwi. Gumuhit ang ngiti sa mga tela. Unti-unting tinatanggap ang isang napakagandang katotohanan. Sama-sama pinili, tinahi, at iuwi. Sabay-sabay na binigkas sa mga tela ang huling linya na may paninindigan at ang bawat salitang ito ay naging panata ng bawat isa sa kanila. Parang isang mahikang nagpapabilis ng pangyayari. Nang bigkasin ito ng mga tela ay hindi na nila napansin ang paglipas ng oras. Hindi nila namalayan na natapos sa palang paghahabi sa kanila ni Marcela, Delfina at Lorenza. Hindi nila inaasahan na darating ang panahong hindi na sila magiging tela lamang o mamahaling kasuotan ng palumuti, kundi isa lang watawat na sumisimbolo ng pagkakaisa. Sa loob lamang ng 5 pagpikit ay natapos ang pagtatahi sa mga makukulit
At mula sa dayuhang bansa sa Asya ay dinala ang tela ng sama-sama sa nasasabik na bansa ng Perlas, ang Pilipinas, at winawagayway sila sa harap ng mga pantas. Sa mga palad at bisig ni General Miyong ay wala ng pataasan dahil silang lahat ay itataas na magkakasama. Hawak kamay at kapit bisig ang mga tela. Nilalabanan ng hangin, tinatangay sila sa kabilang landas at bilang pagdakila sa Pilipinas ay kumaway ang mga tela at nagpakitang gilas. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.